Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang mga malalaking investors daw po ay nag-a-accumulate po sila ng milyong XRP tokens dahil ang XRP ay ayan na po parang aakyatin niya po ang presyong 66 cents, $0.66. Yan, dahil sa nagkaroon po ng breakout sa kanyang descending channel. Kaya, ayan, maraming mga whales. Ayan, whales na naman. Mga big investors ang posible pong kumita ng malaki rito kay XRP. Dahil sa, ayan, marami pong nag-aabang dito sa breakout ng descending channel na ito. Sa mga previous na mga balita ay ayan, na content po natin yung tungkol dito sa descending channel na ito. Ayan, at ngayon ay nagawa po niyang magkaroon nga ng breakout. Dulot po niyan ay maraming mga malalaking investors ang bumibili ngayon ng milyong XRP tokens. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, XRP whales have accumulated about 11 million XRP worth $6.82 million in a week amid XRP's recent campaign to clinch the $0.66 price territory. Ayan. Halos nakabili na raw po ng umaabot po sa 11 million na XRP token yung nabili ng mga XRP whales. Ito yung mga malalaking mga investors. Yan, at yung 11 million na ito ay nagkakahalaga po ito ng $6.82 million. Yan, at ang dahilan dyan ay dahil sa aakyatin na raw ni XRP ang price territory na 0.66 or 66 cents. Seasoned market analyst Ali Martinez first called the public's attention to this trend in a recent post on X. Citing data from analytics resource Sentiment, Ali pointed out an accumulation pattern observed among wallets between 100,000 and 10 million XRP tokens. Ayan, 100,000 to 10 million XRP tokens. Yan, naobserbahan daw po. Ayan, ng Sentiment, isa pong data and analytics resource. Ayan, yung biglang paglaki ng mga accumulation. Ayan, meron pong naobserbahan ang Sentiment na ayan, accumulation pattern sa mga wallets. Ayan, yung mga wallets na naglalaman ng 100,000 to 10 million XRP tokens. Ayan, data confirms that this tier of addresses has continued augmenting their holdings since November 19 in a sustained buying spree. Ayan. Yung ayon daw sa datos na ito, naobserbahan daw po na yung mga addresses na ito, ayan, na naglalaman ng 100 to 10 million na XRP tokens ay tuloy-tuloy lamang daw po ang kanilang buying spree. Ayan. Tuloy lamang po nilang dinadagdagan yung kanilang XRP holdings. Ayan. This purchase spree has led to an increase in their cumulative balance. Kaya ayan, lumaki yung kanilang balance dahil sa kanilang pagbili dito. Ayan, ito po, nakikita po natin dito yung kulay gray na ito. Ayan, kulay gray na area na ito ay yan po yung nag-i-indicate sa ayan, yung amount ng XRP tokens na ayan, nabibili. Or yan, ibig sabihin ay kaya ayan, tumaas po rito. Ayan, mga dito, mga nasa mga November 19, kitang-kita natin na dito po siya bumaba. Yan, pero mula November 19 ay unti-unti na naman po siyang
ayan, tumaas. The cumulative balance held by these wallets stood at 10.4939, 10.439 billion XRP, valued at $6.47 billion a week ago. However, as XRP plummeted from $0.62 level to a low of 0.57 on November 22, these whales bought more XRP tokens. The purchase pattern suggests a buy the dip campaign. Kaya yan. Dahil daw po sa naganap na pangyayaring ito, tinawag daw po yung pattern na ito na buy the dip campaign. Kasi nung bumagsak po ang XRP ng 0.62 no, at umabot pa ng 0.57 noong mga November 22, ay dito na po talaga bumili yung mga whales ng malaking amount ng XRP tokens. Kaya yan, tinawag pong buy the dip campaign. As a result of this campaign, the addresses increased their collective balance to 10.54 billion XRP at the time of Ali's disclosure. This indicates that these wallets purchased 11 million XRP in a week. Though the purchase spree has slowed, the addresses have continued to amass more tokens. Kaya yan. Nag-accumulation na yung pagbagsak ni XRP ay dyan po talaga nag-accumulate yung mga whales, mga malalaking investors. At ayan, ang target po ni XRP ay ang presyong 66 cents. And earlier highlighted this accumulation trend increase from November 19 to 21 when XRP recorded a downtrend. Ayan, ayan nga. Dito po sa petsa na ito nag-umpisa yung accumulation. Yan, maraming bumili rito. Since then, XRP has engineered a comeback, looking to recover the past losses. Ali also highlighted this recovery push, citing XRP's movement on a 4-hour chart. Kaya yan, dito na rin po nag-umpisa na makarecover si XRP. Nung dito po bumili yung mga whales, yan, ng maraming mga XRP tokens nila, yan, nag-accumulate po sila dito, ay dyan na rin po sumabay yung recovery. Yan, recovery ng XRP. According to the analyst, XRP has been trading within the confines of a descending parallel structure since early November. The structure features two separate but parallel descending channels, a lower and an upper overlapping each other. Ayan, descending channels ay dalawang trend lines lamang po yan. Ayan, ganyan po yung tinatawag nilang channel. Ayan, parang dalawang trend lines lamang yan. Isang yung nasa itaas ay resistance trend line po yan, tsaka yung nasa ilalim ay support trend line. Tapos yan, linagyan rin po ng linya rito sa gitna. Parang yung gitna na ito ay parang ito yung pivot. Ayan, pivot na or median line. Ayan, dito po naglalaro yung kung pag umaabot po dito yung market sa gitna ay pwede po siyang magpatuloy sa kanyang pag-akyat or pwede po siyang tumalbog rito, magkaroon ng resistance. Kaya yan po yung linya dito sa kanyang gitna. At ayan, meron din po siyang Fibonacci indicator dito. Ayan, chart ni Ginoong Ali po yan. XRP has continued to trade within the lower one since early November. However, amid the recent recovery, the asset has towered above the lower channel and into the upper channel. Ali confirmed that XRP is now seeking to break out of the upper channel. Kaya ayan, binabasag daw or ayan, yan, mukhang babasagin daw ni XRP ang upper trend line na ito. Ayan. Kaya yan po ang kanyang projection dito, si Ali Charts. Ayan. Kung pag umabot po siya dito sa upper trend line na ito, ay ayan, mahihit po niya yung 66 cents.
Ngayon, pag nabasag niya yung upper trend line na yan, ay matindi po talaga ang aakyatin ni XRP. Ali says that should this occur, XRP could witness a price surge to recover the 0.65 to 0.66 price range. XRP's trajectory above the upper channel hinges on its ability to clear the resistance level within the channel. One of these resistance points stands at 0.6288 along Fibonacci 1 or 5 Fib level 1. Ayan. Meron po siyang resistance dito sa saktong 1. Fibonacci level na yan 1. Kaya kailangan daw po niyang malampasan ito. Mukhang isa kasi po itong matigas na resistance level dito sa Fibonacci indicator. Kaya kung pag nalampasan po niya yan, ay ayan na nga. Magagawa po niyang akyatin yung sunod na Fibonacci level na 1.61. At dito po niya matatamaan or magagawang akyatin yung presyong 0.66 or 66 cents. Meanwhile, XRP is struggling to retain the 61 cent territory in the short term, following a surge to 63.75. Yan, 0.6375 yesterday. The asset recorded a slump that saw it relinquish the support zone at 63 cents, 62 cents, and 61 cents. XRP changed hands at 0.6087, down by 1.92% over the last 24 hours. Yan, bagya pong bumagsak ang market price ni XRP nitong nakalipas na 24 oras. Kaya ayan po yung chart ni Ali Charts. Ayan, kailangan daw po na mabasag ni XRP ang Fibonacci level na 1. Ayan, ito raw po kasi yung parang nagsisilbing matigas na resistance ayan, na humaharang sa pag-angat ni XRP. Kaya kung pag nabasag po yan ay ayan, masisecure na raw po natin yung presyong 0.66. Ayan, na target price po natin dito. At ayan, yan po ang tungkol sa balitang ito. Price prediction ni Ginoong Ali Charts. Yan, magaling din po siyang isang technical analyst, kaya paborito na rin po siya ng mga news outlets. Kinukuha po yung kanyang mga analysis, predictions, at yan po yung kanilang kino-content. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.